dakuin muna ho natin si Manang Amy Marcos. Since napag-usapan na natin, di ba, na si Manang Amy, mukhang malabo ng iboto. Anong malabo? Malabo talaga iboto. Lalong-lalo na ng mga loyalista, mga kababayan. Oh. Di ba? Noon nung una, mga boss chief amo sir, nung si Pangulong Bongbong Marcos itinaas ang kamay ni Amy Marcos, madaming nagtaas ang kilay. No? Madaming mga nagtaas ang kilay na sumusuporta sa gobyerno. Saglit lang, sabi, Pangulo, ba't mo itinaas ang kamay niyan? Tapos, sabay sabi, sige, pikit bata. Dahil itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay ni Senadora Amy Marcos, iboboto ko pa din yan. Ganun. Di ba? Madaming ganun. Sige, 12 pa din ako. No? Wala akong magagawa eh. Itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi ni Chi, dapat kasi baba ang itinaas. Look, siya talaga tok-tok nito si Chi. Oh, shout out sa iyo, Chi, na laging inaaway yung mga kapitbahay ko. Nung pagkakataso, ang posisyon ni Amy Marcos sa mga survey, 7-8, 7-8. Magandang posisyon ho yan, mga kababayan. Ha? Kumbaga, kahit papaano, 60 to 70%, kampante ka. Mga bossing. Nung siguro, nainggit kay Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, nag-number 1 senator. Siya, 7-8, 7-8 lang. Di ba? Kaya sabi niya, naku, uutuin ko nga yung mga DDS. Uutuin ko yung mga DDS, no? Magpapahiring ako. Papaasahin ko sila na iuuwi si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng hearing. Napansin ho ng mga sumusuporta sa gobyerno na wala naman pong patutunguhan. Binibira lang ni Amy Marcos ang gobyerno, mga kababayan. Nawalan ho ng gana. Saan po pinulot yung kandidatura ni Amy Marcos pagkatapos ho nun, mga kababayan? Wala na! Laglag na! Di ba? Naglaro na yung kanyang pangalan pang 15 hanggang 18, pang 15 hanggang 20. Mga bossing, inayawan na ho siya. Kaso ho, yung mga DDS, hindi din ho lahat naniniwala sa kanya. Ika nga ni Panelo, nek-nek mo. Ika nga ni Hanilet, mga kababayan, nek-nek mo. Si Maharlika, ayaw din sa kanya. Di po ba, mga bossing? Pero nandoon na siya Alam niya, hindi niya na makukuhang maibalik yung mga boboto sa kanya ng mga loyalista. Dumiin na lang po doon. Sige, DDS na lang ako. Ituloy ko na lang ito. Di po ba? Ituloy ko na lang ito. Kinasuhan sila Torre, kinasuhan kung sino-sino pa ho, mga kababayan. At doon ho, ako naniniwala kung bakit yung pagbulusok pababa po nung kandidatura ni Senadora Amy Marcos ay dahil po doon, no? Dahil huli ng mamamayang Pilipino, mapa-DDS, mapa-loyalista, yung kanyang pamamangka sa dalawang ilog. Di po ba? Kaya lang, mga boss, si Senadora ay naninisi. Sinisisi ang ating Pangulo. Sabi niya dito, hinggil sa mababang pwesto niya sa senatorial survey, no? Malinaw daw, it's very clear that the approval rating of the administration are very, very bad. Napakababa daw po, mga kababayan. Iba yung naisip ko doon. Napakababa daw po, mga kababayan, ng ratings ng ating Pangulo. Alam naman natin na yung mga ratings, mga survey, o yung mga trust rating na ganun, fake news lang yan. Bakit to, mga kababayan?
Sa tingin nyo, pababa ang survey ng Pangulo? O bababa ang survey ng Pangulo? Kung yung mga pabahay na ipinakita natin doon sa ibang mga vlog natin, ay napakagaganda ho, with matching swimming pool, with matching napakaganda ng pagtatakbuhan at paglalaruan ng mga bata doon sa pabahay? Hindi. Di po ba, mga kababayan? Tingin mo, mas pagtitiwalaan yung Inday Sara Duterte, mga bossing? Sasabihin ng Pilipino, mas may tiwala ako kay Inday Sara Duterte. Bakit kanyo? May mga tinatanong sa kanyang confidential files hindi niya sinasagot. Kaya mas may tiwala ako sa kanya. Ganon! Hindi naman ho ganun kabobo ang mamamayang Pilipino. Matino naman po ang aming pag-iisip. Di po ba? Kaya etong sinasabi ni Amy Marcos, mga boss, ito ang pamumulitika talaga. Hindi ko alam kung saan hinuhugot yung kanyang galit. It's very clear that the approval ratings of the president of the administration are very, very bad. Napakababa. Dahil sa apelido ko, Marcos rin, ako, damay-damay talaga ako. Hindi ho, mga kababayan. Marunong tayo. Ano, ganun ho kami kabobo? Marcos, parehas lang yan. Hindi. Ganun kami kabobo, parehas ng apelido, parehas yan. Parang Inday Sara Duterte, parehas ng apelido si Castro, magpinsan yan. Tawa ako dun no? Talagang pinaninindigan ng Vice Presidente. Si Franz Castro at si Claire Castro, magkaapelido, magpinsan yan, dalawa na yan. Nang tinapa. Napakababaw naman po nun. Di ba? At alam ng mamamayang Pilipino kung bakit inaayawan ka nila. Biruin mo partida. Kapatid ka pa ng Pangulo niyan. Pero ano? Gusto namin ng Pangulo. Ayaw namin sa iyo. Di po ba? Sabi ni The Man of Cavite, napakababa sa fake survey, pero mataas pa rin ang approval at satisfaction ratings ng Pangulo. Ako hindi ako naniniwala doon sa survey na o doon sa ratings na yon. No? Si Inday Sara Duterte nagkataas-taas, tapos ang Pangulo bagsak. Samantalang eto pakita ko ho sa inyo yung isa sa proyekto ng ating Pangulo, mga bossing. Ilabas ko. Na i-vlog na ho natin, mga kababayan, pero syempre ilalabas pa din ho natin, ipapakita pa din ho natin sa inyo